na po idadako po sa pagkikinig po ng salita ng Diyos at bilang paggalang sa salita ng Diyos, tayo po sama-samang tumayo, mga minamahal. Tumayo po tayong lahat at narito po ang ating beloved ordained preacher, Brother Fred Diases. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, Brother Madayan. Kayo sa tayo po nalangin na mahal. Hallelujah. Salamat Malapino, kam labis kayo nagpupuri, masamba sa iyong dakilang banal na pangalan. Hallelujah, maraming salamat Malapino Jesus sa pagkilos ng sa kaligitnaan. Hallelujah, for the songs, the praises of the choir of anointed. Hallelujah, sa mga paglangis nyo sa mga pag-awitan, sa mga patotoo, sa mga special awitin. Hallelujah, sa awitin ng Singers Choir, di siya lahat sa awitin, the Jesus Finest, the Reason Choir, yung pinagpalat nilang isan. Sa pagbibigay, salamat po sa mga anak yung matatapat. Sa pag-aaral salita, malapit ni Jesus, ikaw magpala, sa ganakil ako magawa, umasalamat ko sa inyo. So, nang dalangin, aming ginagalang mga pastor. Bless us once again, Lord, through your word. Aming sinasaway lahat ko ang nakaaway. I bind up of Satan in the name of Jesus. Demons sa milipandaos. Kasaw. Right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin natin pinakamahal na Panginoon. Una sa lahat, nais ko po man ang bigay ng pinakamataas na pagpupuri, pagsamba sa ating Diyos na buhay, ating pinakamahal na Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords. I'd like also to give double honor and respect to beloved evangelist, Will Distad Almeida, the end-time prophet of loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor Lina Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. Nabati ko rin natin mga beloved preachers, mga elders, prayer warriors, beloved co-workers, mga instrumentalists, mga awit, sa ating mga webcast viewers, at sa inyo lahat na mahal. Magandang umaga po. Purihin natin malapin. Kindly pakibasa sa ating book of 2 Samuel. 2 Samuel chapter 6, verse 12 up to 14. Dito po sa aklat ng ikalawang Samuel, Kapitulo 6, ang talata po ay 12 hanggang talatang 14. At nasaysay sa haring kay David na sinasabi, pinagpala ng Panginoon ang sambahan ni Obed-Edom at ang lahat ng nauukol sa kanya dahil sa kaba ng Diyos. At yumaon si David at iniyahon ang kaba ng Diyos mula sa bahay ni Obed-Edom hanggang sa bayan ni David na may kagalakan. At nagkagayon na lang yaong mga nagdadala ng kaba ng Panginoon ay makalakad ng 6 na hakbang. Siya'y naghain ng isang baka at isang pinataba. At nagsayaw si David ng kanyang buong lakas sa harap ng Panginoon at si David ay nabibigkisan ng isang epod na lino. Now, we are in the end time, na mahal. The enemy has enhanced his attack on the Christians. Na mahal. Pag nasa end time tayo, malinaw sa masulatan na doble o triple ang pag-atake ng kaaway sa atin, araw-araw. Tayo po ay nintulad sa mga sundalo na mahal. Sundalo sa gobyerno. Laging may digmaan, may labanan. So, yun po talaga ang buhay natin na mahal. Ngunit, pangako ng ating Malapino na tayo lagi magtatagumpay. Amen? Amen? So praise the Lord. Sabi na masulatan, if God be with you, who can be against you? Amen ba? Na mahal? Bagamat mayroon tayong mga
we have afflictions, we have problems, but rest assured, the victory of God is with us. Pangako yan ng ating mahal na Panginoon. Kaya dito nga sa binasa natin, one of the most victorious warrior sa bansulatan is King David. Talagang mandirigma. Isang hari na mandirigma. Before he was ascended to the throne as a king, he defeated one of the champion of the Philistines, Goliath. Mahal, bago sa naluklok sa trono, tinalo ni David si Goliath, yung higante. Mahal. So, malinaw, bago tagumpay, mayroon ka talagang tatalunin. Amen? Without Goliath, David would never become a king. Kaya, yung mga problema natin, mga Goliath din yung namahal, huwag mang katakutan yan. Harapin mo yan at talunin mo. Because Jesus is greater than your enemy. Sabi naman ng Panginoon, the battle is not yours. The battle is not ours, but the Lord's. Tanda natin na mahal. Kaya nga tayo may Word of God. Dahil ito yung gabay natin. The Word of God is the sword of the Spirit. This is our greatest weapon. Salita ng Diyos sila mahal. Si David, kung hindi niya natalo si Goliath, hindi siya magiging hari. So, malinaw ang mga prinsipyo ng salita ng Diyos. Mayroon ka talagang tatalunin na mahal. Mayroon kang lalabanan, mayroon kang harapin. Then, tanda natin ang kaaway natin, kasama yung sarili natin. One of the enemies is ourselves. Tatlo yung mabibigat na kaaway natin. The world, Satan, and self. Sanlibutan, Satanas, at saka yung sarili. Yan ang tatlong kaaway natin na mahal. Sanlibutan, hilain ka. The world will entice you with its materialism, with its materialistic system. Yan po yung mga bagay na humihila sa atin na mahal. Lagi natin napapakinggan. Hindi po masama yung mga bagay dito na material. Unahin lang natin, ating mga Panginoon. Pag inuna mo ang Diyos na mahal, He is the owner of everything. Kahit mahirap ang pinapagawa sa iyo, gawin mo! Because Jesus is the King of the universe. He is the Creator of the universe. May mga decision tayo, we have our decisions to make. Mahal. Ngunit, pag inutos natin malapay noon, Diyos ay may sabi, back up ka natin malapay noon, hindi kanya pababayaan. Amen? I will never leave you nor forsake you, sabi natin malapay. But of course, we have to do our duty. Kaya nga, dito nga sa binasa natin, yung sa verse 12 ng ikalawang Samuel, nung nalaman ni King David na pinagpala yung sambahayan o bahay ni Obed-Edom. Pinagpala siya. Lahat ng nandoon sa kanya, pinagpala. Kamag-anak niya, lahat na nasasakupan ng kanyang sambahayan. Sabi na sa natin. Pinagpala ng ating malapino. And that is one of the attributes of God. He is a God who blesses.
Amen? Tanda natin yun na mahal. Ang Diyos po, kaligayahan niya na pagpapalain ng mga tao. Amen? That is one of His characters. He wants to bless. Gusto niya pagpapalain ka. Sabi sa Biblia nga, kahit nga maliko, gusto pagpalain eh. In fact, ang Diyos nagpapadala ng ulan sa mga matuwid at sa mga liko. Kahit yung mga liko, pinagpapala. Kasi yun ang karakter niya. Diyos siya na mapagpala. Inamahal. Pero yung mga liko, nakakatakot sila. Inamahal kasi bigla lang may dumarating na mga panganib at kapahamakan. Dapat may realize na mga hindi naglilingkod sa malapeno, lumalakad ng kalikuan. Dapat may realize nila na hindi sila tumingin doon, makita nila ang kabutihan ng Diyos, sinamahal. Despite their shortcomings, and yet God is bless them, dapat ma-realize nila, sabi ng salatan, na kaya sila pinagpala dahil gusto ng Diyos sila'y magsisi. Ganon sa kabait, mahal. Pero mas pinagpala tayo, kayo na naglilingkod sa malapit, mas pinagpala kayo. Dahil sa lupa pinagpala ka, then magpanahon ng panganib, kapamakan, na mahal, mga problema, mga chaos, kaguluhan, mga kalamidad, virus, na mahal, pinagpala ka, hindi ka kasama, ingatan ka ng Diyos. Amen? Kaya nung nalaman ni David na pinagpala yung tambayan ni Obed-Edom, because of the ark of God. Kaya pinagpala yung sambayan ng Obed-Edom, ang dahilan ay dahil sa arko ng Diyos. Kaya pinagpala. Anong ginawa ni David? So David went and brought up the ark of God from the house of Obed-Edom into the city of David with gladness. Nabalitaan ni David, pinagpala sa Obed-Edom dahil sa arko ng Diyos. So matindi yung passion ni David. Di ba matindi yung passion? Dapat ganoon din tayo. David has a strong passion for the ark of God. The ark of God at that time symbolizes the presence of God. Amen ba, mahal? Yung arko ng Diyos, yan po nandoon po yung presensya. Yung arko, nandoon yung presensya ng mahal na Panginoon. Sa digmaan, sa panahon ni na Moses, Joshua, na mahal, laging kasama nila yung arko ng Diyos. Yung the Ark of the Covenant. Alam naman natin ano yung laman ng the Ark of the Covenant. Nandun po yung Ten Commandments, nandun yung tungkod ni Aaron na namulaklak. Sa maraming laman yun, na mahal. Mga memorya nila sa kanilang paglalakbay mula sa Egypt patungong Kanaan, na mahal. So nandun po yung mga napakabanal ng Ark of the Covenant. Napakabanal yan. Nandun po yung presensya ng Diyos, na mahal. Kaya, pagkasama nila yon, hindi sila natatalo sa digmaan. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Bago natin tuloy yan, dagdagan pa natin, na mahal. 1 Chronicles chapter 15, verse 25 up to 29. Sa unang mga taga-kronika, kapitulo 15 ang talatay 25 hanggang 29. Sa gayoy si David at ang mga matanda sa Israel at ang mga punong matanda kawal sa mga lilibuhin ay nagsiyaon upang iyahon ang maisayahan ang lawan ng tipan ng Panginoon mula sa bahay ni Obed at Adom. At nangyari na pagkatutulungan ng Diyos ang mga Levita na nagdadala ng kaba ng tipan ng Panginoon, na sila'y naghahain ng 7 baka at 7 tupa. At si David ay nagbabalot ng isang balabal na mainam sa kayong lino, at ang lahat ng Levita na nagsisipasan ng kaban
At ang mga magsiawit ay si Chineas na nakapagturo ng awit na kasama ng mga awit. At si David ay mayroong isang ebod ng lino. Gayoy hinaw ng buong Israel ang kaba ng tipan ng Panginoon na may mga hiyawan at may mga tunog ng korneta at mga pakakak at may mga simbalo na tumutugtog ng malakas na may mga selteryo at mga alpa. Sa 29, at nangyari, samantalang kaba ng tipan ng Panginoon ay dumarating sa bayan ni David, na si Mikas na anak ni Saul ay tumatanaw sa dungawan at nakita niya ang haring si David na sumasayaw at tumutugtog at kanyang diniwalang kabuluhan siya sa kanyang puso. Diyan mo, dinispice. Parang sa panahon natin, binuli si King David. Dahil nakita ni asawa niya, si Michal, na nagsasayaw si David, sumatalon. Para sa kanya, parang kamangmangan yun, na mahal. Dahil hari isa, tinanggal yung damit pagkahari at nagpuri sa malapit. Gaano kahalaga yung pagpupuri? Amen? Kaya nga tayo, maingay talaga tayo, na mahal. Kahit saan tayo mapunta ng mga lugar, maingay talaga tayo. Pinagpala tayo dahil yun talaga ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Doon sa Negros Oriental noong araw, pinetition kay maingay tayo. Nakadalawang balik kami doon. Nakadalawang assignment ako doon. Unang assignment namin doon sa Negros Oriental, dalawa pa lang anak namin. Nung pangalawang assignment, marami na kaming anak. So doon ko naranasan nila mahal yung maraming pagsubok. Yung mga dalawang anak ko noon, dalawang anak namin, si Christian at si Crown, ang dinidede yan, minamahal, tubig lang na may asukal na pula. Asukal na pula. Yun lang dinidede nila araw-araw. Daming pagsubok. Pero yung pagsubok pala, yung palang susi na maraming pagpapala. Amen? Huwag ka lang umatras talaga. Huwag ka lang susuko. Huwag ka susuko, tuloy ka na mahal. Yun pala ang, pag sinusubukan kayo ng tamang daan na tinatahak mo. Iba kasi pag sinusubukan, parang hindi ko yata kasama ang Diyos. Pag sinusubukan kayo, sabihin, you are in the right path. Nasa tama kang kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Binabato yung gawain natin doon na mahal. Then, may pagkakataon na pinetition yung gawain natin. Pinetition. Kasi yung mga maingay tayo. Kinabukasan nila mahal, wala na, pinapirma na. Siyempre, may influensya yung nag-petition doon, isang engineer. Kasi subdivision yung katabi ng gawain natin. So, naingayan sila. So, siyempre, engineer, maraming kakilala, ma-influensya. Napapirma lahat ng mga tao doon sa kapaligiran ng chapel natin. Na abang chapel lang na mahal. Ang bubong, nipa lang na mahal. Wala nga pambili ng yero. Pinag-initan pa. Gusto i-petition, paalisin tayo doon. Kinabukasan, nung ipapasa nila ng petition paper nila doon sa court yata yun. Kinabukasan, naka-schedule namin na mahal. Kinagabihan, yung engineer po, patay. Hindi na po siya nagising. Kaya yung mga nagkopirma, natakot, hindi na po tinuloy yung petition. Hanggang ngayon, yung gawain natin, nagpatuloy po. Amen? You cannot kick against the prick. Pag iglesia ng Diyos, hindi kaya sipain ng sino man. Hindi mo kaya labanan. Sabi ng Biblia, even the gates of hell shall not prevail against the church of God. Amen? Sa Pangasinan kami na mahal, sa unang prayer natin, mga pastor. Grabe din pagsubok doon sa Pangasinan. Lalakad lang kami pag humayo.
Pinag-initan din yung gawain natin kasi sobrang ingay. Ganito, overnight. May mga gawain doon na linggo. Alam mo naman sa probinsya doon sa Pangasinan, mga tao doon mahilig sa barel. Doon kami sa isang lugar sa Pangasinan. Makikita mo yung mga tao, may dala-dala mga barel, yung mga carbon. Parang ordinary lang sa kanila yun. Ganon doon, nung araw. Makikita mo lang, babalitaan mo lang. Sa gabi may puputok, babalitaan mo sa umaga, mayroon patay. Ganon yung lugar na nandoon tayo. During nagagawain tayo, nagpapaputok sa gilid ng chapel. Talagang Armalite, pinapaputok yan. Tinatakot tayo, minamahal. Ang sabi sa atin, umalis na kayo dito. Tapos mapapaputok ng baril yan. Diyan sa chapel talaga, sa gilid. Ganon ang ginagawa ng mga ginagamit ng kaaway. Sabi, tumigil kayo. Kung hindi, alam nyo na ang mangyayari. Kikita mo yung baril, pinapaputok. Kita mo talaga. Nandiyan sa gilid ng chapel. Nagagawain tayo. Amalis na kayo dito. Pagtayo natin sa pulpito. Sabi ko, Diyos ang naglagay sa amin dito, hindi tao. Pag sabihin ng Diyos, alis kami dito, ngayon din alis kami. Pero pag hindi sinabi ng Diyos, hindi kami alis. Kahit sinong demonyo, hindi kami kaya paalisin din. Yun lang sinabi natin na mahal. Pag sinabi ng malapin, umalis kayo, alis kami. Pero pag hindi, kahit sinong demonyo, nobody, hindi kami matatakot, hindi kami alis. Kahit anong paputok nila, anong nangyari? Napahamak sila. Tumigil ang putok. Ang gawain, tuloy. Walang pwede tumigil sa gawain na, pumigil sa gawain na malaki. Amen? Ang paglilingkod natin ay totoo, minamahal. Hindi basta-basta yung paglilingkod natin. Diyos mismo yung tumawag sa atin na mahal. In the end time, during the end time na mahal, tatakutin mga Kristiyano. Pipigilin ng mga Kristiyano, lalo na pag lumalala na yung sitwasyon sa mundo. Because the Antichrist wants to reign. Alam naman natin sa Biblia, gusto niya maghari talaga na mahal. Yun talaga ang mind ng devil. Sa langit, hindi siya nagtagumpay. Gusto niya agawin ng trono ng Diyos. Kaya tinapon siya sa lupa. Hindi na bago yan plano niya. Gusto niya talaga maghari. Gusto niya pigilin ng mga Kristiyano. Mayroon nga ng message sa atin, galing sa ibang bansa, bago lang. Sabi niya, mga darating mga buwan, pwersahan na raw yung vaccine. Ewan ko kung gagawin dito sa bansa natin. Pag hindi ka nagpalagay ng vaccine, uhulihin ka. Sinabi. Kahit dito, ewan ko nakaplano yata, darating mga buwan. Pag hindi ka nagpa-vaccine, uhulihin ka. These are the works of the Antichrist. Pero magkamali kayo, pag dito sa tunay na gawain, hindi ka talaga magtatagumpay. Kahit anong gawin mo, hindi ka magtatagumpay. Jesus is greater than Satan. Mas makabaril ng Diyos natin. Hallelujah! Kaya mga anak ng Diyos, magpatuloy ka. Huwag ka matakot. Pagsubok, wala yan. Ang Diyos mo, buhay na Diyos. Makapangyarihan. Amen? But of course, mayroon tayong gagawin na mahal. Kaya nga, si King David, mahalaga sa kanya yun yung Ark of the Covenant. Kung nakita niya na doon kay Obed-Edom, minamahal, pinagpala, kinuha niya. Yan, verse 12. So David went and brought up the Ark of God from the house of Obed-Edom into the seat of David with gladness. Kinuha niya yung Ark of the Covenant. Gaano kahalaga yung pagpupuri? Dinispice ng asawa niya sa puso niya, si David, kasi nagsasayaw. Anong sabi ng masulatan? Sa verse 23 ng chapter 6 ng ikalawang Samuel. Kasi nga, si Michal na asawa ni David ay
kinutya si David. Dahil hari, tinanggal ang David paghari, di nagsayaw, tumatalon. Kinutya niya, na mahal. Anong sinabi ng masulatan? Si Michal ay hindi po nagkaanak hanggang siya'y namatay. Verse 23. Therefore, Michal, 2 Samuel chapter 6. Therefore, Michal, the daughter of Saul, had no child unto the day of her death. Si Michal ay hindi po nagkaanak hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Nabaog po siya. Ang dahilan, kinutya niya yung nagpupuri sa Diyos. Dinespise, winalang kabuluhan na nagpupuri. Hindi siya nagkaanak. Kaya lahat ng inaaba, pinipigil yung pagpupuri. Pinipigil yung pagsamba ng mga anak ng Diyos, sinamahal. Talagang mayroong salot na darating sa kanila. Pero mo dito sa Negros, sinamahal, talagang yung mga tao doon talaga, nasak talaga sila. Talagang naniwala sila na totoo yung gawain natin. Amen? Dahil isasampa na yung petition letter, tuwang-tuwa na sila dahil mapapaalis na tayo. Permado lahat. Lahat na nakapaikot na bahay doon. Permado lahat. Tuwang-tuwa sila. Ngunit itong pinaka-leader nila na engineer, kinagabihan, hindi na po nagising kinaumagahan. Kinabukasan sila magsasampa. Petition letter. Hindi po nagising. Kaya hindi po talaga natuloy. Timanak ng Diyos, that is a lesson sa atin. Wag na wag ka. Never be afraid. Amen? Wag na wag ka matakot, minamahal. Dahil ang Diyos kasama natin. Amen? Master, praise the Lord. Pag sumasamba ka, nagpupuri ka, sabi ng Biblia, God inhabits the praises of His people. Sumasama ang Diyos sa mga pagpupuri ng kaya mga anak. Sumasama ang mahal na Panginoon. Di ba pag nagpupuri tayo? Kahit na may mga pagkukulang tayo, may pagkakamali tayo. Pag nagpupuri ka na, ilang oras ka na sumasamba, mamaya-maya, maramdaman mo ang presensya ng Diyos. Ano ibig sabihin yan? Pag naramdaman mo ang presensya ng Diyos, ibig sabihin, pinatawad ka na sa mga pagkukulang. Amen? Kapag nagpuri ka, pag sumamba ka, siguraduhin mo na maramdaman mo ang presensya malapit. If you feel the presence of God, that is the token that your shortcomings, your transgressions were forgiven. Pinatawad na ang iyong mga pagkukulang. Dito po, sa tunay na gawain ng Diyos, sa prayer ng man of God, ating mga pastor, sa tuwing sumasamba ka, bumababa ang presensya ng ating mana. Ano ibig sabihin yan? That is a token that God is pleased with the children. Ibig sabihin, lugod na lugod ang Diyos. Amen? Kaya nga si David nung nagpupuri, sumatalon, sumasayaw. Yung Ark of the Covenant, tulad ng binasa natin, dinala ni David. Kasi nandun nga yung presensya ng Diyos. Grabe yung pagsasayaw ni David kasi nandun yung presence ng Diyos sa Ark of the Covenant. Nandun Kayo nakita nung dinala niyo sa syudad ni David, matindi yung pagsayaw. Galak na galak siya. Talang nagtatatalon siya. Bakit naman? Bakit nagtatalon si David? Kasi nung presensya ng Diyos nandun, ibig sabihin, nandyan lahat ng kailangan mo. Ang tagumpay, nandyan lahat. Kasi nandyan ang presensya ng Diyos. Amen? Ang presensya ng Diyos sa Ark of the Covenant, nandoon, nananahan doon ng Diyos, sabi ng Banal Sulatan. Kaya banal yung Ark of the Covenant. Hindi mo hawakan yan. Napakabanal. Nandyan mismo yung presensya ng Diyos. Alam niyo sa atin in our time, wala sa Ark of the Covenant ang presensya ng Diyos. Nandito mismo sa ating mga puso. Amen? Ang presence ng Malapino nasa puso mismo natin. Ibig sabihin, masigitan pa natin yung pagpupuri ni David. Dahil sa atin mismo yung presence ng Diyos. Hallelujah! Amen? Nasa atin, minamahal.
Nasa iyo yung presensya ng mahal na Panginoon. Pag hindi mo naramdaman, hindi ibig sabihin na wala sa iyo. Ibig sabihin, dagdagan mo ang pagpupuri mo. Whether you feel it or not, sumasa atin ang presensya ng Diyos. Pag hindi mo maramdaman, ibig sabihin, dagdagan mo ang pagpupuri mo sa ating mahal na Panginoon. Amen? Palapakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Verse 26, First Chronicles, ang binasa natin kanina. And it came to pass when God helped the Levites that bear the ark of the covenant of the Lord, that they offered 7 bullocks and 7 rams. Nung dinala nila ng mga Levita, yung Ark of the Covenant, yan, Ark of the Covenant. Nung dinala nila, tinulungan sila ng Diyos, ayan, tinulungan sila ng Diyos para dalhin yung Ark of the Covenant. Tinulungan. So, ganun din tayo na mahal. Tinutulungan tayo ng mahal na Panginoon. Amen ba? Tinutulungan tayo. Pag mayroon kang gagawin, mayroon tumutulong sa'yo. Ang ating mahal na Panginoon. Di ba? Tinulungan sila para madala nila. Makarga nila ng Ark of the Covenant. Nung dala-dala nila, ano sinabi nito? Nag-alay sila ng 7 bullocks. O, baka yan, 7 baka. Pag 7 bullocks kasi, ang pagkaintindi ko niyan, yung mga lalaking baka, matataba. And 7 rams, 7 lalaking tupa o kambing ba yun? O, rams kasi, lalaking, lalaking kambing o tupa. O, yun po yun. 7 baka at 7 lalaking baka at 7 lalaking tupa. Na mahal. Habang dala-dala nila yung Ark of the Covenant. Ibig sabihin sa panahon natin, 7 kasi ay, yung number na 7, yan po ay number ng completion. Kompletong number of perfection. God's number. Yan po yung 7. Amen? Nandoon yung Ark of the Covenant, nag-alay sila. Ganun din sa atin, na mahal. Nasa atin ang presence ng Diyos, gan mayroon din tayo iaalay. Mamaya, may iaalay tayo. Ano yun, mag-alay natin? Sa kanila, sinusunog na pag-aalay. Mga hayop, sinusunog nila. Ang tawag dyan, burnt offerings. Mayroon pa nga sa Biblia, peace offerings. Mababasa niya. Peace offerings, burnt offerings. Alay ng pakipagkapayapaan. Peace offerings. Sa ating panahon, ibig sabihin ng peace offerings, alay ng pagsisisi sa harapan ng Diyos. Dapat marunong tayo magsisi. Amen? Master, praise the Lord. Dapat marunong tayo magsisi. That is peace offerings. Then burnt offerings. Si Noah, nung humupa yung baha, pagbaba nila sa arko, anong unang ginawa ni Noah? Nagsunog ng mga matatabang hayop. Ang tawag yun, burnt offerings. Sinunog. At nung yung usok, dumiritso, pumailan lang sa langit. At naamoy ng Diyos, sabi ng Biblia. Sabi ng Biblia, napakabango nung alay ni Noah. Napakabango. Amen? Nung naamoy ng Diyos sa langit yung alay ni Noah, anong sabi ng Panginoon? Hindi ko na muling susumpain ang lupa. I will never bring a plague to the world. Hindi na ako mapadala ng baha. Nangako siya, hindi ko na muling gagawin ito. Nagsisi siya. Nung naamoy niya yung handog ni Noah. Ibig sabihin, pag nag-aalay ka, pag yung pag-aalay mo na pagpupuri nakarating sa Diyos, mabaguhin ng Diyos ang mga sitwasyon sa buhay. Pag may pagsubok ka, babaguhin ng Diyos yan.
Kung mayroong panganib, pabaguhin ang Diyos. Kung mayroong problema, pabaguhin. Kung may sumpa, pabaguhin. Papalitan ng pagpapala. Malinaw yan sa Biblia. Kaya, alam ni David yan. David knows the character of God. Knows the will of God. Kaya nakita niya yung Ark of Covenant doon sa kay Obed-Edom, kinuha niya agad. Kinuha niya agad. Dapat ganun tayo. Dapat ganun tayo. Matindi ang passion natin sa presensya ng Diyos. Hindi basta-basta ang passion natin. Yun talaga ang buhay natin. Kailangan na sa iyo palagi ang presensya ng Diyos. Sabi na Pinoon, kung wala ako, wala kayong magagawa. Amen? Without me, you can do nothing. Tayo, minamahal, wala tayong kwenta. Tayo basahan lang. Kaya na tayo mahalaga kasi ang Diyos suma sa atin. Without God, we're nothing. Amen? Walang pala, Panginoon. Wala tayo. Bali, wala tayo. Dinala ang Ark of the Covenant with gladness. Hindi galak na galak si David. Dapat ganoon din tayo. Galak na galak tayo. Amen ba? Amen. Pero pag nagpupuri ka, madalas yan maraming mga hadlang sa puso mo. Pag sumasamba ka. Minsan hindi mo maramdaman yung kagalakan, marami kang problema. Huwag kang tumigil. Hadlang lang yan. Pag napawi yan, papalitan yan ang kagalakan. Sinasabi yan natin mga pastor sa pangangaral niya palagi, nung araw. Hahadlangan ka pag sumasamba ka. Lahat ng gagawin mo na kinilugdaan ng mahal na Panginoon, hadlangan ng kaaway. Pero pag hindi ka titigil, minamahal, bandang huli, aalis yung kaaway at bababa ang kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah! Amen? Bababa ang kapangyarihan ng Diyos. Ang power ng Diyos. Pag nandito tayo sa gawain, bumababa dito. Pag nakita mo bumababa, kailangan matindi ang passion mo. Kung sila binababaan, dapat ikaw din. Hindi tayo, kaya lahat tayo nagsisikap. Hindi lang sila, dapat tayo lahat. Amen? Ganon si David. Ganon ang kanyang passion. Ganon ang kanyang passion. Pag hindi natin masyado naramdaman ang presensya, hindi natin maramdaman, sabihin, parang gripo yan, may bara. Ibig sabihin, mayroong mga bagay na nagagawa natin, hindi kinalugdaan mga Pinoon. Simple lang yan. During the time of grace, sa panahon ng biyaya, everything will be granted by God by asking. Malinaw sa masulatan. Sa panahon ng biyaya, lahat ng bagay pwede bigay sa ng Diyos sa magitan ng iyong paghingi. Humingi ka, sabi ng Panginoon, ask and it will be given to you. Seek and you shall find. Knock and the door will be open to you. Nasa panahon tayo ng biyaya, minamahal. Huwag mong kalimutan yan. Panahon ng biyaya, lahat ng bagay pwedeng gawin ng Diyos sa iyo by asking. Hingin mo sa mga Pinoon. May problema ka, hingin mo. Amen? May sakit ka, hingin mo. Kung hindi makuha sa simple paghingi, hingin mo ng naggugol ka na mahabang oras sa paghingi. Nasamba mo ang malapay noon, hindi kaya ng 5 oras, gawin mong 1 araw. Hindi kaya, huwag kang kumain, isang bagay. Basta lahat, may sakripisyo, lahat yan ay makakarating sa presensya natin. Yan po ang malinaw sa masala. May kasama tayo na may kasama kayo may manggagawa nung araw. Di ko lang bagitin ang pangalan. Nasa ibang bansa na sa ngayon pinagpala. Kasama namin sa Davao. Di ko lang banggitin, pero kung nanonood siya, alam niya kung sino yan. Alam niya kung sino yan. Nabanggit ko. Ang pagsubok kami sa Davao, siyempre mga sister kasi yun eh. Kami, may mga brothers kami, grupo namin sila doon. Dito ang tulugan namin, doon naman sila, sa kabilang kwarto. Siyempre, makita mo naman kailangan. Kahit sister, minsan wala silang pabango. Siyempre, normal yan, di ba? Kailangan magpabango. Kailangan ng mga sister. Kailangan pabango. Walang pambili ng pabango. Minsan nga, walang shampoo. Ganon. Siyempre, sa haba ng panahon, parang nalungkot siya. Sabi niya, Kuya,
pwede ba ako mag-abroad? Ayun ang sinabi niya, pwede ba ako mag-abroad kasi ito nga yung buhay natin. Gusto ko naman makatikim ng pabango, yung mga maganda-gandang buhay. Sabi ko, hindi naman galit ang Diyos. Hingin natin sa mahal na Panginoon. Amen? Hingin natin. Kasi manggagawa siya eh. Sabi ko, kung kalooban ng Diyos, wala naman masama. I-pray kami. Sabi ko, mag-fasting ka. Ilang linggo sila papasting. Sabi ko, wala. Sabi, ang Diyos mangungusap. Ang usap ng pwede. Kami pray namin, iniyak namin, Lord, alam ko hilingan namin kapatid pagkaloob mo. Siyempre, ayaw namin din sa pigilan dahil wala nga pambili ng pabango sa pastoral eh. Walang pambili ng sabon eh. Ayaw namin pigilan, sige. Yung talagang gusto mo, wala namang problema yan kung mapahayag ang mahal ng Panginoon. Amen? Pero doon ko na patunayan na ang mahal ng Panginoon, basta nagpupumilit ka manghingi, ipagkakaloob sa'yo. Amen? Basta nagpupumilit ka, lahat ng nagpupumilit, yung talagang sumusuong kahit ano mangyari, nagpupumilit ka, isang araw, tutugunin ka ng Diyos. After ilang weeks, o inabot siguro ng 1 month, hindi ko na masyado matandaan kasi matagal na. Nangusap ang malapit sa kanya, sabi, Kuya, na naginip ako. Ano yun? Pumayag ang Diyos. Sa maikling istorya, nakaalis siya na ibang bansa. Nakaalis siya. Tapos, siyempre, pag sobo kami na, hindi nga kami nakabili ng drum set hindi kami nakabili ng instrument. Yung unang sahod niya, pinadala. Sabi niya, Kuya, ibili niyo na instrumento. Lalo siyang pinagpala. Amen? Lalo siyang pinagpala. After ilang panahon, nakapagpatayo siya ng bahay, worth millions, dun sa probinsya niyo, sa Mindanao. Hanggang ngayon, nandun po siya sa ibang bansa. At ginagamit na po siya doon sa gawain natin sa ibang bansa. Palakpakan natin, malapay noon. Amen? So, malinaw yung, ako nakita ko doon, biro mo, siyempre sa isang manggagawa, pag manggagawa ka, yun ang buhay mo. Hindi ko na sabihin na manggagawa, mag-abroad kayo. Ano na, very rare lang yun, madalang lang yun, gayahin yun. Amen? Hindi mo ngayon mag-abroad. Kahit nandito sa Pilipinas ka, kaya ka pagpalain ng Diyos. Amen ba? Namahal? Kahit nandito ka, kaya ka. Hindi masama mag-abroad. Pero pag manggagawa ka, ang trabaho mo ay magpuri sa ating mahal na Panginoon. Yung kapatid natin na yun, gininat lang yung kanyang desire. Pero hanggang ngayon, binilig din siya manggagawa. Gumagawa din siya doon sa gawain, sa ibang bansa. Gininat lang. Pero hindi basta-basta yung prayer na sa unang dalay mga pastor na ginawa natin doon. Siya nag-ayuno ilang linggo, isang buwan, putol-putol. Din kami, iyak, araw-araw iyak namin, Lord, pagkaloob niyo. Kasi naawa din kami, walang pabango, walang sabon, walang shampoo na mahal. Pero makita mo, in our time, by grace, everything will be granted by God by asking. So humingi ka lang, na mahal. Humingi ka. Basta nagpupumilit ka, ganyan ang Diyos. He will never cast out those who come to Him. Hindi niya tinataboy lahat ng malapit sa Kanya. Ganyan ang Diyos. Kaya, huwag ka mabahala. Inamahal, huwag ka mamroblema sa kailangan mo. Huwag mo problemahin yan. Hingin mo sa Diyos lahat ng bagay. Pag sinabi niya, go, yan na yun. Pero pag sinabi niya, huwag mong gawin, huwag mo rin gawin. Pag sinabi niya, okay, gawin mo. Pero pag sinabi, hindi, huwag mong gawin. Amen? Ito, kilala ito na marami nung araw pa. Kapatiran natin. Ayaw ko, di ko na nakita. Sterlina Morota. Ito, binanggit ko lang pangalan kasi kilala ko talaga. Nakikita ko sa gumagawa. Hindi pa naman sa full-time worker. Siya po ay nagtatrabaho sa pastoral. Yung allowance siya. Siya taga-tahi ng kortina sa chapel natin nung araw. Mabinata pa kami. Nagpaalam sa mala pastor, Sterlina Morota. Ayaw ko saan na siya ngayon. Tagal na panahon kasi. Mala pastor. Siyempre, Pilipinas, nung araw, maraming pagsubok talaga. Maraming pagsubok kapatiran natin. Mala pastor, gusto ko mag-abroad. Sabi na pastor, hindi, dito ka lang. Papapalain ka kaya dito ka lang. Tiisin mo lang pagsubok. Kasi nagmamadali. May mga Kristiyano nagmamadali.
Tiisin mo lang. Kahit nandito ka. Siyempre, man of God, dapat sundin mo. Di ba? Alis siya. After 1 week, bumalik mo na, Pastor, alis talaga ako. Hindi, dito ka lang. Nagpupumili, 3 beses na bumalik. Sige, bahala ka. Hindi umalis abroad. Hindi pa nga inamabot ng 3 buwan, bumalik na. Ano nangyari? Pagbalik, buong katawan, malusog. Pag alis, ang pagbalik, ang tenga nakabaluktot na, ang kamay nakadikit-dikit, ang dami ng piklat dito, nag-iba yung mukha, inamahal. Naging domestic helper siya na masukan, tagaluto. Pagbukas siya ng silin, sumabog. Nasunog siya, minamahal. Umalis na wala, bumalik na wala. Sabi ng pastor, sinabi ko na sa'yo. Sabi ng Diyos, dito ka lang eh. Ayaw maniwala eh. Pero pag sinabi ng Diyos, go! Pagpapala. Pag sinabi, hindi. Dito ka lang. Kahit saan ka, kaya ka bigyan ng ating malapay. Amen? Pero kaya nga dito sa binasa natin, na mahal. Galak na galak si David. At nag-alay sila ng pitong baka at 7 rams. Lalaking tupa pag rams. 7 is the number of perfection. Si David po ay nagpure 7 beses sa isang araw. Amen ba? Yan dyan, basahin mo na natin. Psalms 119 verse 164. Pakibasa. Awit, 119, 144. 119, 164. Dito po sa aklat ng awit, 119, ang talata po ay 164. Makapito sa isang araw na pumupuri ako sa iyo, dahil sa iyong matutuwid na kahatulan. Tama, makapitong beses si David nagpupuri. Pwede naman literal, hindi pwede naman literal. Pwede literal yun, pwede naman hindi. Ang 7 kasi, number of perfection. Ibig sabihin, yung pagsamba, perfect. Totoong-totoo na pagsamba. Magagawa lang natin yan, yung pagsamba natin, pag may kasamang sacrifice. Hindi magiging sakdal ang ating pagsamba kung walang kasamang sacrifice. Amen ba? Dapat maintindihan natin. Ang mga pagpapala, madali lang yan. Kalutasan ng problema, madali lang yan. Ang tanong, perfecto ba ang pagsamba natin? Yan ang tanong. Magiging perfect ang pagsamba natin kung may kasamang sakripisyo. Palakpakan natin, malapay, no? Paano ang sakripisyo? Napupuyat ka na, napapagod ka na, sumasamba ka pa. Yan po yun, yan. May kasamang sacrifice. Iba nag-ayuno pa talaga na mahaba habang sumasamba. Grabe, lugod na lugod natin, malapit. Katulad itong ginagawa natin, overnight prayer, minamahal, sumasamba tayo. Iba, sarap ng tulog. Mga paligid natin, mga tulog lahat. Pero kayo, gising, sumasamba. That is sacrifice, di ba? Amen? Kaya nung nandun yung Arka ng Covenant, nag-alay sila ng pitong baka at 7 tupa. May kasama talagang alay. May sakripisyo talaga. Nandiyan ang presensya ng Diyos. Samahan mo ng sakripisyo, minamahal. Sigurado may katugunan, may kalutasan ang problema na. Amen? Lalo na in the end times, minamahal. Sa panahon na huling panahon, napaka-panganib ang lugar, napaka-panganib ang panahon. Maraming kalamidad darating. Marami pa. Then, ang Antichrist talaga, gusto talaga maghari. At nakasulat sa Biblia, na mahal, na uusigin talaga mga Kristiyano, pipigilin na mahal. Pero pag sumasamba tayo, walang magtatagumpay.
Amen? Habang tayo nagpupuri, napakaikot ng mga anti-Christ. Minamahal, hindi sila makagagalaw. Magpipipilit sila pigilin, mapapahamak sila. Malinaw yan sa banal na sulatan. Amen? Meron nga noon, taga-usig Inuusig ating mga pastor noong panong araw pa. Narinig ko lang patotoo. Patotoo mismo natin mga pastor. Galit na galit yung mga tao. Dahil maingay sa lugar na yon nung araw. Kaunti pang gawain natin. Kaunti pang kapatiran. Wala pa mga ganito outreach. Wala pa. Isang gawain pala. Maliit lang. Di pinag-initan ng mga taga-usig yung sinasakyan mga pastor na pulpera na service ng church. Habang nakaparada sa kalsada, nandun may gawain. Pinagtataga nila yung upuan ng ating mahal na pastor. Pinagtataga ng mga taga-usig. Mantala nagpupuri ang mahal na pastor doon, nagsasamba tayo. Pagsakay mahal na pastor, puro taga, sira-sira yung mga upuan, yung foam. Sabi na pastor, may mangyayari sinong gumawa nito. Mapapahamak ang gumawa nito. Ganyan ang power natin. Anong bitawan ng bibig natin? Minamahal, panahon ng mga panganib o mga ganyan, may mga masamang loob. Panahon, anong bitawan mo salita, mangyayari yan. Amen? Mamaya-maya, nagkagulo. Yung dalawang lasing na nagtaga sa upuan ng mga pastor ng pulpera, nagtagaan silang dalawa, patay, sabay. Ura mismo. Sinabi ng pastor, mapapahamak ang gumawa nito. Ganun ang power natin. Hindi naman natin gagamitin yan, gagamitin na natin yan, panahon ng mga sobrang masama, yung ginagawa ng mga tao, na gusto tayo saktan. Ibig sabihin, gusto nila saktan mga pastor. Wala mga pastor, upuan ng mga pastor, sinaktan. Ibig sabihin, pag nakita nila, gagawin talaga nila yun. Kaya, mga pastor, matalino, alam niya yung mapapahamak. Ganon tayo. May lulusob ng mga antikristo, panahon ng pagsamba natin. Isang rebuke lang natin. Lahat yan sila maninigas sa pangalan ni Jesus. Amen? Kaya huwag ka talaga matakot. May panganib, may bagyo, super typhoon, magpuri tayo sa Malapayron. Hallelujah! Amen? Ang daming dito, mayroon nga dito gumagawa sa natin. May mga gumagawa dito ng mga inaano natin, binabayaran, mga tagalabas, hindi natin kapatiran. May ginagawa tayo dyan. Meron tayong ginagawa dyan na prayer house o receiving, counseling area natin. Nandyan, di pa nga tapos yan. Prayer room namin yan. And counseling, mga gusto pa counsel, na exclusive, yan po yan. Parang office na rin natin yan, nandyan. Nais pa natin. Pagpapala, di ba? May ginamit. Ano ba tayo? Nabuhay ito sa panampalataya. Wala tayong hawak. Pero pag nanalangin tayo, Lord, gusto namin ganito, mayroong gagamitin ang ating malapay. Amen? Hindi tayo nag-iipon ng kayamanan dito eh. Sa Biblia, the just shall live by faith. Nabubuhay tayo sa panampalataya. At ang Diyos, pag nabuhay ka sa panampalataya, kahit kailan, hindi ka kukulangin ng ating malapay. Magugutom pa yung mga leon, sabi ng Panginoon. Pero ang mga matuwid, hindi pababayaan ng Diyos. Kahit panahon ng famine, panahon ng tagutom, hindi ka pababayaan. Sinabi naman ng Panginoon. Kaya mabuhay ka, anak ng Diyos. Kayo man nanonood, mabuhay ka sa panampalataya. Huwag ka mag-alala sa buhay mo dito. Mabuhay ka sa pagtitiwala sa Diyos. Lahat ang nagtitiwala sa Kanya, hindi napapahiya. Minsan, maraming stress tayo, nag-alala tayo sa future natin. Huwag mo yan alalahanin. Gawin mo lang ang gusto ng Malapino. Siya may-ari ng lahat ng bagay. Amen? Lahat ang mangyayari sa pangitan ng pananalangin at paghingi. Nothing is impossible to the Lord. Just ask, humingi ka na may panampalataya at huwag ka magmadali, isang araw ibibigay sa iyo ng ating Malapino. Hallelujah. Kaya may kasama talagang sacrifice. May kasamang sacrifice. Hindi mawawala yan, na mahal.
Hindi mawawala yan. Malinaw yan sa masulatan. Kahit lahat ng mga matagumpay na mga anak ng Diyos sa Biblia, kina King David, sina Abraham, lahat yan, King Asa, King Hezekiah, lahat yan, may mga struggle na dinaanan. Takot-takot din ang pagsubok na mahal. Ngunit bandang huli, pinagpala sila ng lubusan ng ating mahal na Panginoon. They serve the Lord with a perfect heart, sa Biblia. Naglingkod sa kanila, sa mahal na Panginoon na mayroong dalisay na puso. Perfect heart. Perfect heart. Pag ang puso mo perfect, lahat ng kahilingan mo, ibibigay ng Diyos. Amen? Perfect heart. Ano ibig sabihin? Bakit perfect? Kahit tinawag sa Biblia na dalisay na puso. Perfect heart. King Hezekiah, King David, lahat yan. King Asa, lumakad sila na mayroong dalisay na puso. Sa English, perfect heart. Perfect heart, dalisay na puso. Kung basahin mo ang masulatan, ibig sabihin ng tinutukoy ng malapit ng dalisay na puso, yung puso na walang pakialam. Diyos lang ang iniisip. Sa Diyos lang umaasa. Yung pala ibig sabihin ng perfect heart. Sa Kanya ka lang umaasa, araw at gabi. Nakatuon ka lang sa Kanya. Lagi ka lang naghihintay sa Kanya. Yung pala ibig sabihin ng perfect heart. Sa Kanya ka lang umaasa. Hindi ka umaasa sa galing mo, sa dunong mo. Hindi ka umaasa sa ibang tao. Umaasa ka lamang sa Diyos na buhay. Naghihintay ka sa Kanya. Yun pala ang perfect heart. Pag ganyan ang puso natin, mahal, kahit hindi ka manalangin, yung mithi pa lang ng puso mo, ibibigay sa iyo ng Diyos. Kaya, alam niyo na mahal, napakayaman ang salita ng Diyos sa mga anak ng Diyos na tunay na umiibig sa Malapinon. Sino yon? Kayo yun. Kayo yun. Ako nakita ko rito. 1983, pumasok ako sa isang worker. Nakita ko dito. Talaga, nakita ko ang tunay na paglilingkod. Nakita ko na sa ating Malapastor Bilay Mamader. Kita ko yun. Tunay na pagsunod. No matter what the cost is, walang pakialam. Walang pakialam, basta sundin ka lamang po. Kaya katakot-takot ang mga himala, binamahal. Kahit nasasaktan, sinasantabi ang damdamin, sinasantabi. Mahalaga yung kalooban ng ating malap. Yan po ang nakita ko na paglilingkod. At yun din ang mababasa natin sa Biblia na mga nagtagumpay ng mga anak ng Diyos. Mga hari, mga propeta, mga alagad na nagtagumpay. Yun din mababasa mo. Wala silang pakialam. Ang pinakaalaman nila, paano sundin ang kalooban ng ating mga. Amen? Kaya nga, inamahal, 7 times a day, sabi ni David, 7 times a day na nagpupuri ako sa iyo, malaki. 7 times a day. Ibig sabihin, perfection. Hindi man literal. Pwede man gawin mo literal. Sinabi 7 times, perfect na pagpupuri. Sakdal na pagpupuri. Magagawa mo lang yan, na mahal, pag nag-google ka na mahabang panahon. Hindi po yan napag-aralan sa Bible School, sa mga Bible college. Hindi yan pinuturo. Espiritu Santo lang ang magtuturo. Amen? Pag nag-google ka na mahabang panahon, magiging sakdal ang pagsamba mo sa ating mahal. Magiging sakdal. Kaya kami, pinapagalitan kami nung araw. Pag yung nalilate kami sa praising area. Nung araw napakahigpit sa pastoral house. Ang blessing namin isang linggo ay 50 pesos. Isang linggo yun ha. Yung medyo pinagpala na kaunti. Kasi hindi pa pinagpala, piso ang blessing namin isang linggo. 1983, ang blessing namin ay piso lang sa isang linggo. Piso lang. Ano lang nabibili ng piso, minamahal? Isang bar na Mr. Clean at isang Monay na maliit. Ganun kalaki. Monay nung araw, 50 centavos, ganun malaki. Ngayon 30 pesos ng ganun kalaki. Nung araw, 50 centavos lang yan. Kaya nakapila kami. Dahil mabay bigay sa piso. Takbuhan kami sa tindahan kasi gutom eh. Pabili nga po ng Mr. Clean. Yun ang shampoo namin, yun ang sabon, panligo, panlaba, panligo, shampoo, yun na yun. Kasama lahat yun. Totoo yan, mahal. Yan ang sukli nun ay 50 centavos. 50 centavos kasi Mr. Clean nung araw eh. Ang sukli nun, malaking Monay. Hindi pa kami nakakauwi, ubus na yun sa daan, kinakain na namin.
Kasi distansya yung tindahan eh. Takbo kami doon. Nabubulo na kayo pag-uwi. Pila lang kami sa tubig. Tinting gutom nung araw. Ba, after ilang year, after 2 years yata, baka umingkris, naging 2. Naging 2 pesos. Sabi na pastor, tiis lang kayo mga workers. Balang araw, ang blessing niyo, $1. Hallelujah! Amen! Totoo, minamahal. Nakarating kami sa ibang bansa, aba, $1 nga. Purihin naman ang Panginoon. Hallelujah! Alam mo, pag matyaga ka, kahit na minsan, nagpe-fail tayo, pero bumabagong ka, tyaga ka, tuloy ka ng tuloy, pagpapalain ka talaga ng ating malapay. Pinagpala na ngayon, minamahal. Grabe. Akala nung kapatiran natin nung araw, konti pa, akala naka-gel kami kasi ang tigas ng buhok namin. Di nila alam, Mr. Clean yun. Sabi ng kapatiran, wow, naka-gel kayo ha. Tawa kami ng tawa. Mr. Clean yung sabon yung shampoo namin. Pati panlaba kasama yun. Kasi kapag naligo kami, ang order, hindi kayo maligo ng isa-isa. Sabay-sabay. Lalo na paggawain, madalian, sabay-sabay yung mga brothers. Sabay-sabay kami. Dami naman. Para tipid sa tubig. Kasi yung tubig natin doon, puso, minsan may amoy kalawang pa eh. Di totoo yan. Ang lakas nung isang buga noon, kami lahat, sama lahat yun. Oo, ganun. Di totoo yan, minamahal. Pero, doon mo maramdaman na, lagi kaming masaya. Bakit ganun ang saya-saya? Bakit? Nang doon ang presensya ng Diyos. Hallelujah! Amen? Lagi ko nga kinikwintos, hindi ko makalimutan yan. Kasi, pag inalala ko yan, ako'y galak na galak. Pero may ilang dekada, nandito pa kami. Paano kayo nakasurvive? Isip-isip, paano kayo nakalampas ng mga bagay na yon? How many years? Walang pagkain, walang damit, lamahal. Paano nakasurvive? Because of the Ark of the Covenant. Dahil sa presensya ng Diyos, makakasurvive ka kahit anong hirap na dinadaanan mo. Lagi kong pinatuto sa inyo yan. Pag nakasulat ang pangalan namin doon sa blackboard na kasama sa lamay, nagtatalong kami sa tuwa. Inuulit-ulit ko yan. Kasi karanasan namin for how many years sa pastoral house ng araw. Nakasulat, uy, kasama sa lamay. Tuwang-tuwa kami, kasama sa lamay. Ngayon, sa grabe pagpapala, kasama na sa birthdayhan, malungkot pa. Birthday na, daming pagkain. Iba, ayaw pa sumama. Ayaw ko sumama. Dito ba, ni-invite kami ng kasalan, ang daming pagkain. Sabi, kuya, dito lang ako maiwan. Malungkot pa. Dito pa lang, busog na kaya ayaw na pumunta doon. Kami nung araw, patay, tuwang-tuwa kami. Bakit? Walang pagkain sa pastoral house. At least may biscuit doon. Di totoo yan, na mahal. Pero pag nakita naman Pinoy na hindi ka sumusuko, kahit masakit ang damdamin mo, nasasaktan ka, walang-wala ka, pero you continue serving the Lord. Sang araw, pagpapalain ka. The trials are just stepping stones to blessings and victory. Huwag kang susuko, mga kapatid. Anak ka ng Diyos. Hindi ka pabayaan. Huwag kang susuko. Go on! Hallelujah. Proven beyond the side of doubt. Ang higit sa lahat, sa Biblia, kasama ka sa rapture. Pagdagit naman, yan hihintay natin. Pinakahintay natin, makasama tayo. Sa pagbabalik natin, mahal na Panginoon. Kung pinagpala ka, huwag mong tingnan yan. May higit na pagpapala doon, naghihintay sa atin. Amen? Ako nga, pakiramdam ko, mas masaya pa nga ako sa maraming pagsubok eh. Sa totoo lang. Hindi, sa totoo lang. Mas masaya pa ako yung maraming pagsubok ng araw. Mas masaya pa ako. Kaya totoo yung nagsabi, yung nagsulat, nabasa ko. Ang mabigat na pagsubok, hindi raw yung naghihirap ka, yung wala ka makain, wala ka masuot, pinuputulan ka ng kuryente. Hindi raw yung mabigat na pagsubok yun. Ang mabigat na pagsubok yung mayaman ka na. Yung pinagpapala ka. Mas mabigat na yun. Bakit? Pwedeng agawin ang puso mo. Totoo, di ba?
Di ba? Ibig sabihin, pag pinagpapala ka, yumayaman ka, umasenso ka, huwag ka magbabago. Yun pa din ang pagsamba mo sa mga. Mababa ka pa rin, hindi ka pa rin mataas, mababa ka pa rin. Amen? Yun pala ang sekreto. Pag pinagpala ka na, kasi lahat, dami na pinagpala sa atin, kami pinagpala na minamahal. Nung araw, grabe pag ikahusol ang pagkain. Ngayon po, grabe. Sa prayer man pastor, beloved children, talagang sagana sa mga pagkain. Pero nakakatakot. Ang warning sa atin na Malapinon, huwag mo ilagay dyan ang puso mo. Huwag ka magbabago. Stay humble. Natili kang magpagpambaba. Hallelujah. Manatili kang nagpupuri sa Malapinon. Kahit maraming pagpapala, Diyos pa rin ang mahalaga. Amen? Mahal na Panginoon pa rin. Bakit? Lahat ng mga bagay, iiwanan din natin yan. Pinatikim lang sa atin ng Diyos. Pero doon, yun na ang totoong pagpapala na wala ng katapusan. Habang tayo mawit, Diyos na kamamagha. Isa lang ang gusto sabihin natin, malapit. Maglingkod ka ng tuloy-tuloy sa malapit. Minsan nadadapa tayo. We are just human. Minsan nadadapa tayo. Pero babangon tayo na mahal. Hindi tayo iiwanan ng ating malapit. God is always with us. Basta hindi ka tinitigil, kasama mo palagi ang ating mahal. Habang tayo mga Diyos ako. Diyos na kamamahal, ang iyong mga gawa, ang langit at lupa, ikaw ang may likha. Ang iyong mga gawa, aming Diyos, ika'y dakila sa pag-ibig mo, awa, o Diyos, puri ka sa iyong pagmamahal. Itataas ang ngalan mo, banal. Panginoon, dakila, may kapal. O Diyos, nawa'y tanggapin ang alay ko. Buong buhay mo'y iyong-iyo. Kami ang kalaan na paglingkod. Tapat sa'yo. Diyos na kamamahal. Hallelujah. Purihin natin. Diyos na kamamahal, ang iyong mga gawa, ang langit at lupa, ikaw ang may likha. Aming Diyos, kahit-kahit ang iyong mga gawa. Aming Diyos, ika'y dakila sa pag-ibig
tayo para maglingkod sa Kanya. Kahit nakalaan tayo para magpunan sa Kanya. Nakalaan tayo para sumunod sa mahal na Panginoon. ang langit at lupa. Kailangan ka ng Diyos para maglingkod. Gawin mo. God will bless you. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Aming Diyos, kahangahan ang iyong mga gawa. Aming Diyos, ika'y dakila sa pag-ibig mo't awa. Oh Diyos, purihin ka sa iyong pagmamahal. Italagas magandang mo ang mahal. Ang Panginoong dakila. Nawa'y tanggapin ang alay ko. Buong buhay ko'y iyong kapinalaan magpapingon. Oh Diyos, purihin ka sa iyong pagmamahal. Itataas ang ngalan mo, Panginoon, dakila may kapal. Oh Diyos, nawa'y tanggapin ang alay ko. Buong buhay ko'y iyong kapinaghanan ng maglingkod sa'yo. Manalangin tayo sa ating malapit. Purihin natin ating napakabait na Diyos. Napakadakila natin, mahal na Panginoon. He is God, He is Lord. Oh my Jesus, your Lord, your God. We long to worship your holy name. Hallelujah, my Jesus. Great is the Lord! Great is the Lord! Ang Diyos na hindi nagbabago. Hallelujah. Diyos na mapagpatawad. Diyos na mapagpala. Diyos na mapagmahal. Hallelujah. Yan ang Diyos mo. Hallelujah. Napagabait natin, malang kailangan. Kahit nagkukulang tayo, kahit kailan hindi tayo binabayaan ng ating malang Panginoon.
Pinagpala kayo, minamahal. Pinagpala ka, huwag ka malungkot, pinagpala ka. Yung pagsubok mo, susi yan na marami magpapala. Tumuloy ka magpuri. Tuloy ka sa paglilingkod, sa pagsunod sa kalaman ng Diyos. And there is Jesus will bless you. Hallelujah! Sino ba tayo? Basahan lang tayo, minamahal. Ngunit tayo, pinagpala. Pinili ng Diyos na buhay! Pinili ka! Oh, my Jesus. God, hallelujah. Tama ang sinabi ng awit. Tayo nakalaan na maglingkod sa malapit. Nakalaan na maglingkod sa ganun. Nakalaan para sumunod, para magpuro. Yan ang buhay mo, minamahal. Yan ang buhay natin. Nakalaan na maglingkod. Hindi ka pwede tumigil. Dahil nakalaan ka para maglingkod. At may pagsubok, hindi ka titigil. Dahil nakalaan ka para sumunod. Ganyan ang buhay natin. Para maglingkod. Magpatuloy at magpamana ng buhay na wala hanggan. Hallelujah! 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 Kaya pinagpala tayo na mahal. Salamat sa mga pagsubok. Ang dinaanan na ng pagsubok na mahal. Hindi talaga sa nagdala mo ng pastor. Hindi ko akalain bakit nandito pa ako. Salamat sa Pilipino, magkabait. Basta gusto mo talaga ng langit, hindi ka babayaan ng ating Malapino. Nagkawindang-windang ng buhay mo. Marami na nangyari, pero nandyan ang Diyos. Hindi ka bibitawan. Basta tuloy ka sa paglilingkod sa Malapino. Manalangin tayo naman kahilingan ninyo. Wala imposible sa Malapino. Mga may sakit, mga webcast viewers, ilagay mga kamay sa ulo ninyo sa unang dalangin ng man of God, ating mga pastor. Ano man sakit mo, kaya pagalingin. Ano man problema mo, kaya lutasin. Upo dakila mo sa langit sa matamis sa pangalan namin. Pinakamahal na Jesus. Sa unang dalangin ng iyong nilangisan, aming ginagalang mga pastor. Pagalingin niyo lahat ng mga sakit, ayong kapatiran sa punong mga webcast viewers. Cancer, leukemia, diabetes, COVID, pag mo sila malapin. Walang posible sa iyo. Sa magitan ng mga latay, kami nagsagaling. Lutas yung mga problema, may problema sa pananalapis na buhay. Bless them, O Lord, in Jesus' name. Hallelujah. Solve the problems, heal the sick and diseases, in the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. Sumampalataya kami na mahal. Palayasin mo lahat mga kahirapan, mga karamdaman. Manampalataya ka, anak ka ng Diyos. Hallelujah, in Jesus' name. Aming sinasaway lahat yaw ng kaaway. Demonyo ng cancer, leukemia, diabetes. Demonyo ng COVID, mga kahirapan. Lumayas ka ngayon din sa anak ng Diyos. In Jesus' name, in Jesus' name. Sickness, be healed in Jesus' name. Problem be solved in the name of Jesus. Hallelujah, in the name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Lahat po na may panampalataya, na kayo pinagaling at pinagpalatas ng kamay.
Tinanggap yun ninyo yan, minamahal. Dahil may panampalataya kayo. Tumigat at tumbis, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Puri ang mga Pinoy na mahal. God bless you so much. Makupo muna tayo sandali. Mayroon po tayong special offering. Kailan matatapos itong special offering natin? Para wala nang katapusan to. Lagi na lang may special offering. Hallelujah. Dagdag pangailangan sa ating chapel. Dagdag para pangailangan sa ating chapel. Mukhang Pasko na yung chapel natin na mahal. Amen ba? Pasko na. Gusto niyo ba ng Pasko na mahal? Gusto niyo ng Pasko? No. Dagdag daw pangailangan sa chapel natin. So marami pang kailangan pero alam natin na ang Diyos magpo-provide. Amen ba? Na mahal? God will provide. Unti-unti yan. Lahat ng mga kailangan ng gawain mga Pinoon, malulutas at malulutas yan. Lulutas yan ang ating mga Pinoon. Amen? Kaya, siyempre, tayo rin naman bilang mga anak ng Diyos, kailangan din natin makipagkaisa na mahal. Kasi ang mga Pinoon, gusto niya magsakripisyo tayo. Kasi pag nagsakripisyo ka, yun ang tunay na pagsamba nila mahal. Yung kasamang sacrifice. Yung mutulong tayo, nagbibigay tayo sa gawain ng mga Pinoon. Kasama yan sa pagsamba natin na mahal. Kaya ang pangako naman ng Pinoon, hindi naman tayo niya pababayaan. Amen ba? Na mahal? Dami ng pinagpala natin kapatiran. Ang dami ng pinagpala, napakarami na mahal. Kaya hindi po isabihin, napatunayan na yung ating ginagawa, lahat ng ginagawa natin ay kalugod-lugod sa harapan natin mga Pinoon. Kaya para dagdag pa sa kailangan ng ating bahay-sambahan. Dahil marami po, sa Sunday ko lang pa sasabihin iba, marami po tayong kailangan dito. Pero nakikita nyo naman, na mahal, kabagal mga penso, ng dahil mga pastor, unti-unti po nalulutas. Amen? Nalulutas. Purihin natin mga Pinoon. Kaya buhay talaga ang mga Pinoon. At of course, tayo naman po ay gusto mga Pinoon na tayo tumulong. At yung pagtulong natin, tinutulungan din po natin ang sarili natin dahil yung pag-release natin, yun pong susi para tumanggap. Amen? Kaya nga, special offering natin, beloved preacher, Brother Orlando Magaling. Pag-pray natin na mahal habang nandiyan po yung paringklot natin, iikot. Yan po, hindi naman po pilitan. May mga extra blessing na po dahil mayroon po tayong mga pangailangan pa dito sa bahay-samba natin. Beloved preacher, Brother Orlando, pag-pray natin po ating special offering. Amen. Praise God. Just po sa ating beloved Lord and Christian, beloved Fred Diasis. Mga minamahal tayo, magkaisa manalangin para sa ating pagkakaloob. Mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan namin pinakamamahal ng Jesus. Sa unadalaan po namin beloved Honorable Pastor Wilde Saldomita. Minsan pa mga panahon, kami nagpupuri yung papasalamat sa lahat-lahat ng uri ng mga papapala. Kaya bilang ganti, bilang pagsunod sa iyong panalkalooban, narito po ang iyong mga anak. Tanggapin mo po, basbasan mo po ang bawat pagkakaloob namin mga special offering at mga Panginoon sa bawat masayang nagkaloob. Dalangin po namin na patuloy mo pong pagpalain ng siksik, liglig at umapaw. At sa hindi po makapagkaloob dahil sa kaulang, bigyan niyo po sila ng pagpapala upang sa susunod ng pagkataon ay makabahagi rin po sila sa pagbibigay nito. Patuloy niyo po kami pagpalain. Ito po ang samot dalangin namin sa matamis at makapangyarihang pangalan Jesus. Amen. Praise God.
Biyernes, alas 10. Kanina isa tayo alas 10 ng gabi. Then, araw ng linggo, alas 10 din po umaga, start natin. Hanggang hapon, alas 3, alas 4. Tuloy-tuloy po, minamahal sa mga viewers natin. Hallelujah, prayer naman na Pinoon. At dumako na po dyan sa closing prayer. After ng closing prayer, iba pa ang announcement mo naman. Beloved Preacher, Brother Ray Santos, sa ating pasamantalang paghiwalay. Tumayo na po tayo na mahal. Purihin natin malapit. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po lahat ay sama-sama manalangin. Pasalamat sa dakilang Diyos. Hallelujah. Dakilang pala po namin Ama Diyos sa mabanal sa matamis na pangalan Jesus, mahal Panginoon. Labis-labis po ang aming papurit pa. Salamat mahal Panginoon sa paglangis mo sa bawat doon yung na gawain. Mula sa pag-uumpisa, pag-aawit, ang mga puring awitin, sa joyful at solemn song, mahal Panginoon, sa mga lahat na nagpahayag ng kabutihan, mahal Panginoon, sa mga nag-alin pa puring awitin, sa mga nagkalaw, mga isapot bahagit, mga dog na may katapatan, mahal Panginoon. Sa pag-aalbita ng beloved ko, sa pagkilis mo sa aming kalagitnaan na tunay na lagi ka namin kasama sa tuwi-tuwi na mahal Panginoon. Nasa lugar nito ay malaya ka namin na papurihan, na pasalamatan sa Espiritu at katatawanan. Lahat tigit po namin para pasalamatan, mahal Panginoon, yung banal na salita na dinala ng mga sa umagang ito, silbing kalakasang spiritual po namin paglilingkod sa iyo, mahal Panginoon. At sa oras po ito, mahal Panginoon, espesyal na panalangin po namin ang aming beloved noble pastor, na patuloy bigyan kalakasan ng kanyang presidente ng pangataon, mahabang buhay, maging ang beloved children, mahal Panginoon. Sa amin po mga kapatihan, mahal Panginoon, at dumadalas, mahal Panginoon, hallelujah. Sa nakalipas ng bagay, mahal Panginoon, patuloy mo sila i-comfort, mahal Panginoon, patuloy mo sila, mahal Panginoon, alawin yung matamis sa presensya, mahal Panginoon. Sa aming mga kapatihan, hindi namin nakakapili sa gabing ito, mahal Panginoon. Sa araw ng linggo, idako mo sila, mahal Panginoon, pasamang purihan, Espiritu katatawanan, mahal Panginoon. At sa oras po ito, mahal Panginoon, paano kami, mahal Panginoon, hallelujah. Ay, dinako mo sa lugar taligtas, payapa, mahal Panginoon, sa amin po mga bisita, mahal Panginoon, sa ibang outlets, mahal Panginoon, na pauwi mo, mahal Panginoon, ng bawat isa, naligtas at payapa, ngunit ang yung banal na pag-ibig ay manatili sa aming puso. Ito ang samot panalangin po namin sa matamis ang pangalan, Jesus, na Diyos.